World of Heroes wielding swords in magic. Sa Heroes Continent ngayon, may malaking digmaan na nagaganap. Dahil naglunsad ng all-out war. Ang Demon Queen laban sa lahat ng races. Sa tulong ng lakas ng Demon Queen. Parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Ang pag-atake ng Demon Queen's army. At sunod-sunod na bumagsak, ang mga empires ng iba't ibang races. Ang human race na lang ang natitirang. Matatag sa kanilang paglaban. Pero sa kasamaang palad, dahil sa mga alitan at rebelyon sa loob ng human empire. Bumagsak din ito kasama ng kanilang depensa. Nag-surrender ang mga tao. At dahil dito, tinawag si Elizabeth bilang pinakamalakas na Demon Queen sa kasaysayan. Siya ang naging tanging ruler ng mundong ito. Kompletong dominasyon. Sa gilid ng pagkawasak ng human empire. Isang priest pa rin ang patuloy na lumalaban. Sa Demon Queen's army, sumigaw ang priest, sinasabihan si Elizabeth. Na huwag isipin na nanalo na siya ng tuluyan. Dahil balang araw, tiyak na matatalo siya ng kanilang hero. Gaya ng sa mga legends. Sinipal ng Queen's Guard ang mukha ng priest. Siya'y si Prince Wise Malfoy, isang tao. At ang priest na tinadyakan niya ay si Priest Barrow, guro ni Wise Malfoy. Sinabi ni Wise Malfoy kay Priest Barrow na ayusin ang sinasabi nito. Dahil hindi humihingi ng opinyon ang kanyang kamahalan. Siya'y nagbibigay ng utos, sumigaw si Priest Barrow. At si Wise Malfoy ay isang patricide. Isang traidor na kumampi sa kalaban ng lahi ng tao. Si Priest Barrow pa mismo ang nagpalaki sa kanya. Parang siya ang tinadana bilang bayani, na naging walang kabuluhan. Nag-init si Wise Malfoy nang marinig ang walang katuturang sinasabi ni Priest Barrow. Sinabi niya kay Priest Barrow na dahil sobrang miss niya ang walang silbing ama ni Wise Malfoy, hayaang sumama na lang siya sa kanya. Pinalabas ni Wise Malfoy ang kanyang demon hand. At nag-transform ito sa braso ng demonyo. Ngunit bago pa man niya masaktan si Priest Barrow, lumitaw ang isang madilim na anino sa likuran niya, sinabihan siyang ihinto ang kanyang kamay. Huminto si Wise Malfoy sa kanyang pag-atake. Bago pa man matamaan si Priest Barrow, lumuhad si Wise Malfoy sa harap ng aninong iyon. Tinanong ng anino si Priest Barrow, na dahil sinabi niyang siya'y kakampi sa lahi ng tao sa hinaharap. At magtatapos ito sa pagkatalo ng Demon Queen. Mas mabuti pa na ipaliwanag niya ito ng maayos sa reyna. O kung hindi, ang kanyang kamatayan ay hindi magiging madali. Ang nilalang na nakatayo sa harap ni Priest Barrow ay si Demon Queen Elizabeth. Pinagbantaan ni Elizabeth si Priest Barrow. Sinabing ang reyna na ito ay may libu-libong paraan para magdusa siya ng higit pa sa kamatayan. Natakot si Priest Barrow sa nakikita niyang kamatayan. Sa mga mata ni Elizabeth, sinimulan niyang sabihin ang propesya, na kapag nahugot ng tinadhanang bayani ang banal na espada, iyon ang araw na magtatapos ang paghahari ng lahi ng mga demonyo. Ang banal na espada ay ang espada na nakabaon sa batong plataporma. Nasa pangunahing bulwagan. Matapos sabihin ang lahat, sinabi ni Priest Barrow na hindi niya kailanman ibibigay ang lahat ng impormasyon. Hindi niya pagtataksilan ang lahi ng tao. Si Priest Barrow ay nawalan na ng katinoan dahil sa takot. Tumingin si Elizabeth sa stone platform kung saan nakabaon ang Holy Sword Alpha. Ayon sa mga alamat, magkakaroon ang bayani ng karapatang hamanin ang reyna kapag nahugot niya ang espada na ito. Habang inilalagay ni Elizabeth ang kanyang kamay sa Holy Sword, iniisip niya na interesante ito. Sinabi ni Elizabeth, aabangan ng reyna na ito ang kanyang pagdating dito. Mula noon, naghihintay si Elizabeth. Natapos ang unang taon sa ilalim ng paghahari ni Elizabeth, habang naghihintay. Pati ang pangalawang taon ay natapos, gayon din ang pangatlo, pang-apat, at pang-limang taon. Ngayon, ika-15 taon na sa ilalim ng paghahari ni Elizabeth. Sa ilalim ng absolutong pamumuno ng Demon Queen, lahat ng nakaraang mga gawain at hindi pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga lahi ay nawala. Ang lahat ay nakakapamuhay ng pantay-pantay, walang alitan. Ang bawat isa ay namumuhay sa kapayapaan at pagkakaisa, at mabilis ang naging pag-unlad. Mabilis na umunlad at yumabong ang Heroes Continent. Bukod dito, dahil natatakot sila na masira ang bihirang kapayapaan, nabuo ang isang anti-hero alliance. Matibay nilang tinanggihan ang pagdating ng tinadhanang bayani.
Sa Demon Empire, sa dating meeting hall ng Human Empire, tinanong ni Demon Queen Elizabeth ang kanyang mga tauhan kung may balita na ba sila tungkol sa propesiyang bayani. Ang Chancellor ng Elf Race, si Fer, ay nagulat kay Elizabeth na namobilize na ng Elf Race ang lahat ng tree insects para maghanap, pero wala silang nahanap na kahit isang piraso ng impormasyon tungkol sa propesiyang bayani. Sinabi ng Chancellor ng Dwarf Race, si Heimerdinger, kay Elizabeth na hindi magaling ang mga dwarf sa pagkuha ng impormasyon, pero ayon sa naipon mula sa lahat ng mga tindahan ng sandata, wala silang nakita na kainahinala. Ang Chancellor ng Human Race, si Aristotle, ay nagsabi na naniniwala siya na kahit palumitaw ang tinadhanang bayani, ang kanyang pagtindig laban sa kanila ay magiging walang saysay. Kaya't hindi na nila dapat ito alalahanin. Ang Chancellor ng Demon Race, si Jim, ay bumulong at sinabi kay Aristotle na hindi takot ang kanyang kamahalan sa propesiyang bayani. Sa katunayan, gusto talaga niyang dumating ito para masagot ang propesya. Nagtipon ng iba't ibang sinaunang libro tungkol sa magic at war tactics ang kanyang kamahalan para sa pananaliksik. Ang Chancellor ng Beastman Race, si Muggle, ay nagsabi kay Aristotle na kung nanaisin ng kanyang kamahalan, kaya niyang wasakin ang Heroes Continent sa isang iglap. Sinabi ni Tuya na kasalanan ito ni Barrow. Anong propesya? Isa lang itong kalokohan. Sa pamumuno ng kanyang kamahalan, ito ang kanilang swerte. Hayaan na lang nilang bigla ang mamatay ang tinadhanang bayani. Biglang pumasok ang isang tao na sumisigaw, "Reject the hero! Reject the hero!" Sa loob ng bulwagan. Sabi ni Heimerdinger, "Speak of Barrow and he shall appear." Dati siyang High Priest ng Human Race, ngayon ay presidente ng Demon Queen Fan Club at presidente ng Anti-Prop Hero Association, si Barrow Smith. Sumisigaw siya, "Support the reign of Her Majesty the Demon Queen. Reject the arrival of the hero." Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Demon Queen Elizabeth si Priest Barrow sa leeg. Galit na galit si Elizabeth. Tinanong niya si Priest Barrow na magpaliwanag sa kanya, nasaan ang propesiyang bayani. Takot na takot si Priest Barrow. Sinabi niya na, sa totoo lang, ang propesya ay hindi laging eksakto. Kapag lumampas ang isang target sa inaasahan ng propesya, tulad nyo, kamahalan, halimbawa lang. Biglang sumingit si Wise Malfoy, bumati sa Demon Queen, at sinabi, "Tama si Priest Barrow. Napakalaking kasalanan na gamitin ang walang kwentang propesya at i-apply ito sa inyo, kamahalan. Masyadong malaking kasalanan ito. Hindi mo kailangang magalit, kamahalan. Ang opisyal na ito ay may bagong mga natuklasan kamakailan." Biglang tinamaan ni Elizabeth si Wise Malfoy gamit ang kanyang buntot, at malamig ang kanyang boses nang sabihin, "Get lost." Takot si Wise Malfoy at mabilis na nagsabi na naiintindihan niya. Ibinato ni Elizabeth si Priest Barrow at sumigaw, "Bunch of trash." Sinabi ni Elizabeth, "Narating ko na ang tuktok ng mundo, hawak ko ang kapangyarihan ng buong mundo. Hinihintay ko ang tinadhanang bayani na hamanin ako, at pagkatapos ay maging hagdanan ko siya patungo sa kanyang kasikatan. Inaral ko ang lahat ng sinaunang magic books ng Hero Continent, at matapos ang napakaraming paghihirap, nilikha ko ang Doomsday Magic para sa paghahanda sa hamon ng bayani, pero hanggang ngayon, wala pa ring bayani na nagpapakita. Nasaan siya?" Tinitingnan niya ang Holy Sword habang galit na galit siya sa kanyang mga iniisip. Pagkatapos, nilagay niya ang kanyang kamay sa Holy Sword at nagsabi, "Kung hindi siya pupunta sa akin." Takot na takot sina Jim, Twila, at ang lahat ng Chancellors. Nagtanong sila, "Hindi niyo ibig sabihin na?" Sumigaw si Elizabeth, "Ako na mismo ang pupunta sa kanya." Hawak ni Elizabeth ang Holy Sword at sinubukang hilahin ito palabas. Biglang nagkaroon ng malakas na shockwave ng aura sa paligid ni Elizabeth. Hirap si Elizabeth na hugatin ang Holy Sword, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nag-concentrate dito. Takot na takot ang lahat ng Chancellors habang pinagmamasdan ang kapangyarihan ni Elizabeth. Hindi sila makapaniwala na mismong si Demon Queen Elizabeth ang maghuhugot ng espada ng bayani. Biglang may lumabas na malaking light beam mula sa bubong ng palasyo ng Reyna, at matagumpay na nahugot ni Demon Queen Elizabeth ang Holy Sword. Tinitingnan ni Elizabeth ang Holy Sword at naisip, sino bang nagsabing ang tinadhanang bayani lang ang makakahugot nito? Kaya ko rin. Habang hawak ni Elizabeth ang Holy Sword,
bigla siyang nakakita ng isang bisyon ng malayong kabundukan, at sa tuktok ng isang bundok, may isang bahay. Naisip niya na doon nagtatago ang tinadhanang bayani. Itinaas ni Elizabeth ang kanyang kamay at ginamit ang lace magic. Isang magic circle ang lumitaw. Ang magic na gagamitin niya ay force teleportation. Nang makita ni Wise Malfoy na aalis si Elizabeth, tumakbo siya papunta sa Reyna, nagmamakaawa na hayaan siyang patuloy na magsilbi sa tabi niya. Pero huli na siya, at na-teleport na si Elizabeth. Ang nakuha lang ni Wise Malfoy ay isang hibla ng buhok ni Elizabeth. Nalungkot siya dahil iniwan siya ng kanyang mahal na Reyna. Samantala, sa Newbie Village, ang tinadhanang bayani ay nakasuot ng damit ng magsasaka at may hawak na palakol. Naisip niya, ang katahimikan ng pagsasaka. Ang pangalan niya ay Laing. Sa katotohanan, isa lang siyang ordinaryong office worker na may boring na buhay, hindi mahilig maglaro ng games o manood ng anime. Ang tanging kaligayahan niya ay ang panunood ng mga paborito niyang short videos habang papunta sa trabaho. Habang nanonood siya ng isang short video, nasabi niya, nakakainggit naman sila. Sana makapamuhay din ako ng ganito. At sa susunod na sandali, bigla na lang siyang na-teleport sa mundong ito. Una, nalito si Laing, pero sa tulong ng Newbie system, dahan-dahan niyang natutunan ang mga basic survival skills dito. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa kakaibang mundong ito, pero wala naman daw problema. Hindi ba't ito ang simpleng buhay sa bukid na gusto ko? Mas malusog pa ang katawan niya ngayon kumpara noong nagtatrabaho pa siya. Pero isang araw, habang nagtatrabaho, sinabi ng Newbie system na natapos na ni Laing ang period ng Newbie training, at pumasa na siya sa mga kondisyon para umalis sa Newbie Village. Sinabi ng system na oras na para simulan ang kanyang adventure. Tinanong ni Laing ang system, hindi ba okay naman na ako dito? Bakit kailangan kong umalis? Sabi ng system, pag alis mo sa Newbie Village, makikilala mo ang iba't ibang tao sa mundong ito. Matututo ka ng iba't ibang sword at magic skills mula sa kanila, maging ang legendary hero, at patayin ang Demon King. Kaya please, simulan mo na ang adventure mo. Nagulat ang system nang marinig na ayaw ni Laing pumatay ng Demon King. Pwede bang manatili na lang ako dito? Tanong niya. Sinabi ng system na hindi maaari, ang pagpatay sa Demon King ay mission ng bawat player. Nagpatuloy ang system sa pagpapadala ng mga message, paulit-ulit na hinihiling kay Laing na simulan ang kanyang adventure, pero bukod sa paninita, wala itong magagawa laban kay Laing. Kaya, wala nang pakialam si Laing sa Demon King, gusto lang niyang mabuhay ng ganito magpakailanman. May espesyal na time barrier dito sa village na nagtatago nito ng lubusan para sa kaligtasan, at sa loob ng barrier, mas mahaba pa sa 24 na oras ang perception ng isang araw. Kaya nagagawa ni Laing ang lahat ng gusto niyang gawin, nagfa-farm siya at Nagel level up, nanghuhuli siya at Nagel level up, nagfo-forging siya at Nagel level up. Wala siyang alam tungkol sa swords o magic, pero para sa kanya na hindi naman naghahanap ng adventure, hindi ito mahalaga. Sa pamamagitan ng pag-exchange ng points mula sa mga newbie tasks, dahan-dahan niyang naitayo ang kanyang ideal na pastoral home mula sa simula. Isang araw, sobrang nenas ang newbie system kay Laing. Paano ka naging ganito kaloko? Sigaw ng system. Sa mundong ito ng swords at magic, ang alam mo lang gawin araw-araw ay mag-farm, farm, at farm. Hindi mo pinapansin ang mga suggestion ng system. Paano ka magiging legendary hero? Ang alam lang ni Laing ay maglaro ng newbie points at ipalit ang mga ito para sa maintenance tools. Ayaw niyang matuto ng sword skills o magic, kaya walang silbi ang iba't ibang adventure assistance functions ng system. Naiinis ang system at hinaanggad nitong mamatay na lang si Laing sa kamay ng Demon King. Hanggang sa nag-crash ang system at tuluyang nawala. Ngayon, malaya na si Laing at nagfa-farming lang para mabuhay. Isang araw, napansin niyang paubos na ang kanyang fairy wood, kaya naisip niyang dapat siyang maghanda ng kaunti. Pero nakalimutan niyang dalhin ang palakol mula sa gubat, kung saan siya nagpuputol ng kahoy kaninang umaga. Biglang napansin ni Laing ang makapal na madilim na ulap na may kasamang kidlat. Grabe naman, uulan pa ba ngayon? Bulong niya. Pero hindi niya alam na hindi ito basta ordinaryong ulan, ito pala ay isang magic circle na ginamit ni Elizabeth para mag-teleport. Pagdating ni Elizabeth, sinabi niya, sa wakas,
natagpuan ko na ang tinadhanang bayani. Pero binaliwala lang siya ni Laing at tumakbo papunta sa bahay, sumisigaw na biglang uulan ng malakas at mababasa ang lahat ng damit at tuyo niyang isda. Nawalan ng salita si Elizabeth habang sinabi ni Laing na buti na lang at umabot siya sa oras, kung hindi, nasira na ang kanyang mga tuyo at longganisa. Tumakbo si Wang Kai, ang electronic pet dog na kasama ni Laing, paikot-ikot sa kanya para makipaglaro. Pero sinabi ni Laing kay Wang Kai na tigilan na iyon dahil uulan na at kailangan nilang pumasok sa loob. Biglang nakarinig si Laing ng tunog at nang tumingin siya sa langit, may nakita siyang lumilipad. Tinanong niya si Wang Kai, ano yung bagay na iyon sa langit? Sinabi ni Elizabeth kay Laing na napakamanhid niya, paano niya na lamang tawagin siyang bagay. Humingi ng paumanhin si Laing, sinabing hindi niya ito nakita ng maayos kanina. Iniisip ni Laing kung bakit biglang may dumating dito, hindi ba't dapat ligtas ang Nubie Village. Nagdesisyon si Elizabeth na subukang alamin kung siya nga ang bayani o hindi. Inihagis niya ang Holy Sword kay Laing. Sinabi ni Laing na maghintay, pero huli na ang lahat. Natakot si Laing at tinakpan ang mukha gamit ang kanyang kamay. Nagulat si Elizabeth nang makita na hindi tumama ang Holy Sword kay Laing at sa halip ay bumalik at pumasok sa kanyang kamay. Automatikong hinawakan ni Laing ang espada at ginamit ito na parang isang legendary hero, pero bumalik siya sa dati niyang sarili, litong-lito sa biglang paglipad ng espada sa kanyang kamay. Maging si Elizabeth ay naguguluhan din. Ano ang nangyayari? Ang pagkilala ng Holy Sword Alpha ay hindi maaaring magkamali, pero napakababa ng magic sensing ability ni Laing na mas mataas pa ang kakayahan ng mga ordinaryong sundalo. Naisip ni Elizabeth, baka naman itinatago ni Laing ang tunay niyang kapangyarihan. Galit na galit si Elizabeth. Gumawa siya ng magic circle at sumigaw, ako si Elizabeth, ang pinakamalakas na Demon Queen sa kasaysayan, at ngayon, wawasakin ko ng tuluyan si Laing, ang legendary hero. Sobrang natakot si Laing nang marinig niyang siya pala ang Demon Queen. Iniisip niya kung bakit naririto siya kahit hindi pa siya umaalis ng lugar na ito. Tumahol si Wang Kai kay Elizabeth, pero sinaway ni Laing si Wang Kai, sinabing huwag itong uudyukan. Gamit ni Elizabeth ang Abyss Magic at maraming magic circle ang lumitaw sa kalangitan. Gumamit siya ng Extinction Magic at nagpakawala ng malalaking bato na ihahagis kay Laing. Naiintindihan na ngayon ni Laing ang sinabi ng system, ang pagkikita ng bayani at Demon Queen ay hindi maiiwasan kahit hindi siya umalis ng Nubie Village. Tumalikod si Laing at inihagis ang Holy Sword sa lupa. Wala na siyang masabi, kaya naglakad na siya papunta sa bahay, nanginginig ang mga binti sa takot. Iniisip niya, sa lahat ng oras, newbie lang ako, pero ngayon ang final boss ay dumating na. Ano pa ang magagawa ko kundi tanggapin na lang ang kapalaran ko? Hinawakan ni Laing ang pintuan, lumingon, at naisip na marahil dapat na siyang maging kontento. Wala na siyang pinagsisisihan, dahil alam niyang masaya ang mga oras na ginugol niya dito. Pumasok si Laing sa bahay, tinanggap na ang kanyang kamatayan, at isasabay sa pagkawasak ang tahanan ito. Isinara ni Laing ang pinto, tinanggap na ang kanyang kamatayan. Pero nagalit si Elizabeth dahil ang tingin niya, ngumiti si Laing sa kanya at hinahamon siyang lumapit kung kaya niya. Sumigaw si Elizabeth, hindi ka panipaniwala. Ang yabang ni Laing. Pagkatapos ilunsad ni Elizabeth ang mga higanteng bato papunta sa bahay ni Laing, biglang may mga command na nag-run sa isip ni Wang Kai. Nang malapit ng tamaan ng mga bato ang bahay, natapos ang kalkulasyon ni Wang Kai. Mula sa kanyang tiyan, lumabas ang missile launcher at iba pang mga sandata. Biglang nag-transform si Wang Kai bilang isang war robot at winasak ang lahat ng higanteng bato gamit ang kanyang mga missile. Matapos sirain ang mga bato, nagsimulang tumahol muli si Wang Kai kay Elizabeth. Sabi ni Elizabeth, gaya ng inaasahan, ang bayani mula sa alamat ay may ganitong kay-abangan. Akala ko nakadepende ka lang sa isang advanced magical tool. Ipinamalas niya ang kanyang kapangyarihan at sinabing sa harap niya, lahat ay inferior. Sa langit, tila babagsak ang mga ulap, ngunit ito'y dulot ng apocalyptic magic ni Elizabeth. Sinabi ni Elizabeth na nawalan na siya ng interes sa pagsubok sa bayani, kaya tapusin na lang daw ito. Ginamit niya ang kanyang Earthwreck, at nagsimulang bumagsak mula sa langit ang napakalalaking energy balls papunta sa Nubie Village.
Muling nagkalkula si Wang Kai ng lakas ng atake, at nang matapos ang kanyang kalkulasyon, bumuka ang kanyang bibig at lumabas ang isang black energy ball. Nang sumapat na ang enerhiya, inilunsad ito ni Wang Kai kay Elizabeth. Madaling iniwasan ni Elizabeth ang energy ball, sinasabing, walang kwenta. Tumama ang black energy ball sa kanyang super large energy ball at nawala. Tumawa si Elizabeth at sinabing, maglaho ka na bayani, kasama ng lupang ito. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang ang black energy ball ni Wang Kai ay isang quantum mechanical black hole na sumipsap sa kanyang super large energy ball at nawala. Hindi makapaniwala si Elizabeth na nasira ang kanyang apocalyptic magic. Natakot si Elizabeth. Iniisip kung ano ang ginawa ni Laing sa loob ng bahay para labanan ang kanyang magic. Ngunit hindi niya alam, si Laing ay nakahiga lang sa kanyang kama, handa na sa kanyang kapalaran. Bumaba si Elizabeth sa lupa at tumingin kay Wang Kai. Si Wang Kai ay tumingin sa kanya ng galit habang tahol ng tahol. Biglang tumawa si Elizabeth ng parang baliw, at nang itim ang kanyang mga mata. Sinabi niya, hindi ko inaasahan, ako pala ang nagkulang sa pag-unawa sa legendary hero. Pero nagsimulang humaba ang mga kamay ni Elizabeth, pati ang kanyang mga pakpak, at naging mas nakakatakot. Sinabi niya kay Laing, huwag kang maging mayabang, sapagkat hanggang ngayon ay wala pa akong nagagamit na higit sa 30% ng aking kapangyarihan. Nag-power up si Elizabeth at pumasok sa kanyang demon god form. Sumigaw siya, hamak na mortal. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na takot. Lumipad si Elizabeth patungo kay Wang Kai ng buong lakas, at si Wang Kai naman ay nag-transform muli sa kanyang war robot mode para lumaban. Nagkaroon ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya nang magbanggaan sila. Makalipas ang isang oras, nakatulog si Laing habang hinihintay ang kanyang kamatayan. Nang magising siya, iniisip niya kung patay na ba siya, pero nang tumingin siya sa paligid, nakita niya na pareho pa rin ang mga gamit sa loob ng kanyang bahay. Nagulat siya, nasa bahay pa rin ba ako? Tumayo siya at napansin niyang tila tahimik sa labas. Hinawakan ni Laing ang door lock gamit ang nanginginig niyang mga kamay, takot na baka naghihintay ang Demon Queen sa labas, tulad ng isang baliw. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tumingin sa labas. May usok sa lahat ng dako, at sa gitna nito ay si Elizabeth, nasa Demon God mode pa rin, at winasak na si Wang Kai. Basag na ang harapang screen ni Wang Kai dahil sa malalaking kuko ni Elizabeth. Nang makita siya ni Elizabeth, itinapon niya ang katawan ni Wang Kai at lumapit kay Laing. Puno ng puot ang mga mata ni Elizabeth. Sinabi niya kay Laing na ikinalulungkot niyang tuluyang nawasak ang magical tool na ipinagmamalaki ni Laing. Habang papalapit siya, sobrang takot si Laing at sinabing, ayos lang, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Sumagot si Elizabeth, sige, mag-uusap tayo pagkatapos kitang patayin. Ngunit biglang nagsimulang manginig ang ulo ni Elizabeth. Iniisip niya na hindi kapanipaniwala na naitulak siya sa ganitong hangganan. Ito ba ang pagtatapos na hinulaan para sa akin? At sa wakas, nawalan ng malay si Elizabeth at bumagsak sa lupa. Nagulat si Laing nang makita niyang bumagsak si Elizabeth. Hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig at tinanong kung okay lang siya. Unti-unting naglaho ang Demon God mode ni Elizabeth habang ang kanyang armor at mga damit ay naglaho. Natapos na ang part 1. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa part 2 na darating na.